batch ng Encounter sa darating na August 25. And alam ko may gagawin talaga si Lord sa buhay ng bawat isa. Kanina po galing kami ng Cabuyao, Laguna, no? And meron tayong mga delegates doon coming from there, and sasama sila sa encounter natin, ano? Kaya marami rin tayong makikilala. If you're someone na hindi pa nakapag-encounter, this is your time na makakilala ka ng mga ibang taga-ibang chapter natin, ano? Sa Cabuyao, Laguna, sa Marikina, no? Sa Cavite, kasi makikilala natin sila. Sino dito merong gustong makilalang bago namang muka? Okay? And of course, another better news, no, sa atin, by God's grace po, may nagbukas ng kanilang tahanan sa Santa Rosa, Laguna. So, sama niyo po kami sa prayer. Meron tayo ngayong binuksan na gawain doon. Gagawin natin siya every Saturday, ano? Kaya meron nagbukas, and then nung nakaraan pong Monday, maraming umaten, mga matatanda na nandoon sa Santa Rosa, Laguna. Malapit po siya sa may SM, ano? Kung meron kayong kakilala ng mga taga Santa Rosa, Laguna, malapit sa SM Santa Rosa, sabihin nyo, merong gawain kami doon sa tahanan ng isang kapatiran natin, ano, na nagbukas ng kanilang bahay para sa Word of God. Sinong masaya doon? No, meron tayong nare-reach out sa mga malayong lugar. And pinaka-best ba? Best news natin. Ito yung second to the last natin na topic ngayong month na ito. Dahil after 1 week or 2, malapit na ang Christmas, ano, kumakatok na si Jose Marie Chan sa mga tahanan natin. Burr months na kaagad. Sino sa inyo may birthday ng Burr months? Ayan, no? Alam ko excited na kayo. But nonetheless, alam ko, itong topic natin for today, napaka-relevant niya sa kapanahunan natin kasi dumadaan tayo sa iba't ibang trials, iba't ibang problems ng buhay. Pwede ba nating sabay-sabay basahin yung theme natin? Yung theme natin ngayong month na ito. 1, 2, 3, go! God on our trials. So sa gitna ng pagsubok natin, nasan si God? Ano? Anong ginagawa ni God sa gitna ng mga problema natin? So may katanungan po ako sa bawat isa sa inyo, whether or not bago-bago ka lang, na dumadalo or matagal na, pero kapag mahirap, next slide please, kapag mahirap ang mga kinakaharap mo, saan mo kinukuha ang lakas para harapin yon? Again, kung mahirap yung bagay na problema na kinakaharap mo sa iyong buhay, saan mo kinukuha yung lakas para harapin yung bagay na yon? Alam niyo po, dahil nagdaang mga week, di ba, merong lakas ng bagyo, kita natin, talagang ang lakas ng ulan, ang lakas ng hangin. Then, pag may bagyo, di ba, kita na yung mga puno, nagsisitumbahan. And then yung ibang puno, halos malagas na lahat ng mga, ng mga dahon nila. Meron talagang iba na bunot, pati yung roots nila, katulad ng nasa kanan. Ano? Balik natin, dun sa kaninang naunang picture, marahil lang bawat isa sa atin, may hahalin tulad natin parang sa puno na to. Ano? Na kung saan, dumadaan tayo, hindi naman lagi, dahil ang bagyo, hindi naman yan laging nandiyan, amen? Natatapos din ang bagyo, pero may time na dumadaan ang bagyo, tapos dumaharap talaga tayo sa iba't ibang klase ng pagsubok, na parang minsan mafe-feel mong magi-give up ka na. But actually, pag mapapansin nyo po, kapag may mga bagyong ganyan, minsan nakita ko po sa TV, dun sa news, yung mga sasakyan, talagang tumataob dahil sa lakas ng hangin. Kasi hindi sila rooted sa ground. Ano? And yung mga puno na yan, kaya katulad na nakikita natin, kahit sobrang lakas ng hangin, hindi siya natatangay, hindi siya bumabagsak, kasi meron siyang kapit. No? At matindi yung kinakapitan niya. Kanina nakita natin, next slide, yung dalawang klase ng roots na meron. Isang mababaw lang yung roots,
and then isang malalim. Pero actually, sometimes hindi naman yun nakadepende sa roots, no? O sa klase ng kapit mo. Kasi nga, pwedeng malalim yung kapit mo, pero yung klase ng lupa na kinakapitan, dun din nakadepende yung lakas ng kapit mo. Kung halimbawa, ang puno nasa isang lupa na sobrang lambot niya, ano mangyayari? Kapag natangay ng hangin, babagsak kasi malambot yung kinakapitan niya. Pero kapag solid yung kinakapitan niya, somewhat parang bato ang kinakapitan niya, ano mangyayari? Mahirap bumagsak. Mahirap bunutin ng mga problema. Kaya in our trials, mga kapatid, it is important, dapat solid talaga yung foundation natin. Solid yung kinakapitan natin. Sabihin mo sa katabi mo, dapat solid. Kaya ang topic natin ngayon, God is our support. Sa Tagalog, ang Diyos ang ating taga-alalay. Tayo muna yung manalangin. Naaniyahan ko po kayong yumuko at pikit ang ating mga mata. Panginoong Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, dalangin ko po kumilos ka patuloy sa aming kalagitnaan. Maintindihan po ng bawat isa ang iyong salita. Mangusap ka sa aming mga puso. And Lord, may our lives never be the same again. In Jesus' name. Tayo lahat magsabi ng Amen and Amen. Sino sa inyo nakakilala kay David? No? Kilala niyo si David? Next slide. Si David po ay hindi lang siya basta hari, pero he's also a compositor. Siya po ay kumakanta, actually instrumentalist din siya, no? Kumakanta siya, maganda siguro yung boses ni David, ang galing niya siguro tumugtog. Nung time noon, ang ginagamit po na pagtugtog nila or instrument na pagtugtog ay alpa, no? Hindi yun gitara, iba to, no? Alpa ang tawag, ano? Nung unang panahon na yon. Now, si David, pagdating sa mga problema kinakaharap niya sa buhay, katulad natin, kung paanong tayo kapag dumadaan tayo sa mga may higpit na problema sa ating buhay, anong ginagawa natin? Madalas tayong nakikinig ng music, di ba? Para siguro makapagpalipas ng oras, makapag-refresh ng isipan natin, o kaya makarinig tayo ng mga lyrics na pwedeng makaka-relate tayo dun sa mga problems and trials na kinakaharap natin. Kapag halimbawa, malungkot ka or iniwan ka, madalas yung pinapakinggan mo, yun pa yung gusto mo nakaka-relate ka dun, di ba? O kaya kapag halimbawa, there are times na masaya ka, masaya rin naman yung pinapatugtog mo. Sino sa inyo, dinadaan nyo madalas sa ganon ang mga oras ng buhay nyo? Kung mapapansin nyo, kapag halimbawa may kasiyahan, anong ginagawa ng marami? Kumakanta, di ba? Pag celebrate yung birthday, meron mang isa-celebrate, nagkakantahan mga tao. Di ba? Ganun talaga nangyayari. We express our emotion sa pamamagitan ng mga kanta. And alam niyo po, ang Bible is so much more than just a narrative story. Pag sinabing narrative, tumutukoy ito dun sa mga pagkukwento. Hindi po ang Bible, isa lang kasi ang sumulat. Napakarami hong tao ang sumulat ng Bible. And dahil napakarami, actually magugulat kayo, hindi ho sila nag-usap-usap na uy, dapat ito yung lagay mo para parehas tayo. Actually, ang Bible po ay kinasihan o sinamahan ng Diyos na buhay para isulat. Kaya napakaraming mga tao in ancient times, thousands of years ago, nagsulat, and talagang meron siyang relevance kahit sa kapanahunan natin ngayon, at hindi po nagkakaroon ng contradiction sa lahat from Genesis to Revelation. That is why majority po
ng world religion, ang pinangahawakan ay ang Christianity. Because people see that there is truth in Christianity. And maganda yung nadulot ng Christianity sa mundo. Now, isa po sa meron sa Bible, bukod po sa narrative story, meron din diyang kawikaan, no? O mga kasabihan, o kaya wisdom teachings, katulad ng huwag kang tulog ng tulog sa Book of Proverbs para hindi ka magutom. Sino sa inyo tulog ng tulog? No? So, isa yun. May mga kawikaang ganun. Then bukod doon, alam nyo, meron ding psalms or part na meron mga kanta. Katulad ng babasahin natin sa Psalms chapter 18. And alam nyo po, itong Psalms chapter 18 na ito, isa tong story ng buhay ni David na kung saan in-express niya kung ano yung naranasan niya sa kanyang buhay nung humarap siya sa matinding mga pagsubok ng buhay niya. Saan siya humugot ng lakas nung time na yon? Hinugutan niya ba ng lakas yung sarili niya? Ang dami niyang hugot, pwedeng sa tatay niya, sa pamilya niya. Doon ba siya humugot ng lakas? Or someone else? Actually, si David, kilala natin siya bilang isang tao na napaka-amazing. Bakit? Familiar tayo sa story ng David and Goliath. Si David yung maliit na tao na 17 years old lang noon, meron lang siyang tirador, wala siyang armor, wala siyang battle armor, wala siyang shield, wala siyang sword, wala siyang javelin. Samantalang si Goliath, full armor, ang laki ng spear niya, ang laki-laki niyang tao, masel-masel siya, tapos kaharap niya ang liit lang. And yet, nanalo si David pagkatapos niyang batuhin o tiradorin si Goliath. At isang bato lang yung ginamit niya na pabagsak niya si Goliath at nanalo siya sa laban. Napaka-amazing yung story, no? Sino sa inyo, parang gusto nyong mga problema nyo sa buhay, ganun lang kadali? No? Yung bang parang, okay, tapos na. Ganun na lang. Pero the reality is, hindi sa lahat ng oras, ganun kadali mapagtagumpayan ang mga problema natin sa buhay. Actually, minsan pa nga, kapag nanalo tayo, pag may times na ang ganda na nangyari sa buhay natin, minsan magulat ka, sunod-sunod na problema na yung sumunod sa buhay mo. And alam nyo, hindi iba si David sa atin. Alam nyo nangyari sa kanya, next slide, dahil si David, sikat nung panahon na yon, biruin nyo, natalo niya yung champion ng kalaban nila na gustong sumakop sila sa kanila at that time. Ano nangyari kay David? He was chased by the enemies. From all sides. Di ba? So ngayon, may nakatalo, ano nangyari? Hindi porket, okay, natalo mo. Hindi, gusto ka nilang talunin lahat. Nakuha nyo? Kung natalo mo yung Superman ng ibang bansa, gusto ka rin kalabanin ng iba para makuha nila yung glory. Nakuha natin? Parang kung merong world record, gustong matalo yun ng iba. Do you get what I'm saying? And ganun yung nangyari kay David. Kaya from all sides, he was chased by enemies. And alam nyo, nakakalungkot. Dahil kapag halimbawa na ang isang tao, kahit sino man sa atin dito, napunta sa isang gulo, ang reality, walang tutulong sa atin. And sometimes yung inaasahan pa natin, natutulong sa atin, sila pa yung magiging kalaban natin. Kaya I don't know about you, pero may experience na ba kayo na pag may nagkakagulo sa labas ng bahay nyo, anong ginagawa nyo? Lalabas din ba kayo tapos aawatin nyo sila? Ganun ba ginagawa nyo? Hindi, di ba? Sabi sa katabi mo, wag ka na magsinungaling. Di ba? Anong ginagawa nyo? Asa yung cellphone ko? Cellphone ko. Di ba? Yan ang ginagawa natin. Umamin na. Tama? O kaya, tatago ka sa gilid, titignan mo, sino ba yun? Titignan mo bukas, di ba? Napansin nyo?
Napansin nyo, bakit? Bakit hindi tayo nakikisama sa gulo? Kasi gulo ng iba yun eh. Ayoko nang idama yung buhay ko. Kaya when someone has an enemy, ayaw natin maguluhan din yung buhay natin. Si David, experience it actually. Dahil nga marami siyang kalaban, yung mga tao sa paligid niya, ayaw ring magulo yung buhay nila. Kaya next slide, he was actually betrayed by the people he trusted. Diba, napansin nyo? Thousands of years ago na mga experience, and yet sa kapanahunan natin, still relevant. Still nangyayari sa paligid natin. And alam nyo, every time, iba kasi yung kapanahunan noon, ano? Hindi katulad ngayon, but David's life is always on the line. Sabihin nga natin, on the line. Ibig sabihin nun, it's either mabubuhay ka ngayon or mamamatay. Ganun ho noong unang panahon. Bakit? Wala ho kasing mga pulis noon. Hindi katulad ngayon. Okay? At noong unang panahon, walang United Nations na magkakaroon ng peace treaty lahat ng mga bansa. Wala hong ganun. Ang United Nations ngayon na lang. Pero nung unang panahon, thousands of years ago, wala hong ganun. Naintindihan natin? So every time, kahit tulog ka, you need to watch out. Kahit saan ka pumunta. Dahil bakit? Pwede ka na lang nila biglang patayin. Pag pinatay ka nila, yung family member mo, pwedeng mapahamak. Yung anak mo pwede maging slave ng iba. Yung asawa mo rin pwede maging slave. So just imagine yung buhay noon is so different sa buhay natin ngayon. Actually, mas mahirap yung buhay talaga nila noon. Pero, anong matututunan natin sa story ng buhay ni David? Alam ko nga, iba yung buhay noon sa buhay ngayon, pero anong mapapansin natin sa Psalm chapter 18. Next slide please. Sa gitna ng mga pagsubok mo sa buhay, ano ang pinapaalala sa atin ng Psalm chapter 18? Sino excited malaman yun? Okay, verse 1, sabi ni David sa Psalm chapter 18, sabi niya, I love you, Lord. Ikaw ang lakas ko. Tignan niyo yung sabi niya, in the midst of problems, nung kinakaharap niya yung mga problema niya sa buhay, ang sinabi niya, I love you, Lord. Ewan ko kung nakasigaw na kayo ng ganyan, nung may malaman kayo na malaki kayong problemang kinakaharap. Pwedeng we just love the Lord kapag mabuti yung nangyayari sa buhay natin. Tama ba? Sometimes pwedeng ganun eh. And nakakalimutan na natin siya kapag may hindi magandang nangyayari naman sa buhay natin. Sometimes ganun. Pero sabi ni David, I love you, Lord. Hindi niya sinabing, I love you sa tatay niya. Hindi niya sinabing, I love you sa asawa niya. Hindi niya rin sinabi na I love you sa kahit sino man. Kanino niya sinabi yung I love you? Kay Lord. Sa Diyos na buhay. Bakit? Sabi niya, ikaw ang lakas ko. Kaya ako po tinatanong sa inyo, kanino mo hinuhugot yung lakas mo in the midst of problems and trials? Kasi si David, naranasan niya sa buhay niya na meron siyang family, pero siya yung black sheep ng family. Actually nga, nung sinend ni Lord, isang prophet, yung family niya ayaw pa siyang ipakita o iharap sa prophet para i-anoint as king of Israel. In short, ayaw si David ng family niya. His own family flesh and blood. And then, yung mga tao pa na close
closely related to him, katulad ng father-in-law niya, na si King Saul. Sabihin nga natin, King Saul, gusto pa siyang patayin. So, just imagine yung chaos na nangyayari sa buhay ni David. Tingnan niyo, sabi niya ngayon sa verse 2, pinagtatanggol ako ni Lord. Bakit? Siya ang matibay kong depensa at tagapagligtas. Kasi hindi naranasan ni David yon sa ibang tao at sa kahit anuman na meron siya. Di natin mapagkakatiwalaan ng tao. Di mo lang alam, maganda yung usapan nyo, pagtalikod niyan, di ba? Pwedeng marami nang sinasabi sa'yo. Kahit pa kapamilya mo. That is the truth. Naranasan ni David, but still, kanino siya nagtiwala? Kanino niya binigay yung buhay niya kay Lord? Kaya nasabi niya, I love you Lord, ikaw yung mahal ko. Kasi bakit? Yung mga tao, hindi ako minahal ng katulad ng pagmamahal mo sa akin. Hindi sila totoo katulad mo. Tignan niyo yung sabi niya, siya ang aking Diyos, tagapagtanggol ko at takbuhan. Alam niyo po sa ibang translation, or original translation yan, sa Hebrew, tsaka sa English nakatumbas, you are my rock. Yung rock in the Bible, meron siyang napakaraming significance. No? Pag sinabing sa bato, katulad nung panahon ni Abraham, yung well, itinatag sa bato, no? Maraming bato. Then pinapangalanan yung lugar na yon. Then may time na kung saan si Moses, tsaka yung Israelites nakaalis sa Egypt. Anong ginawa ni Moses? Pinalo niya yung bato, tapos bumulwak ang tubig. All throughout po, in the Old Testament, there's this rock na nagsisignify ng provision ni Lord at blessing ni Lord sa mga taong sumusunod sa Kanya. And that is why that rock is no one else but God Himself na sinisignify nun. Si God, hindi po bato, amen? Ang Diyos po natin, hindi bato, pero kumukuha lang tayo ng mga examples dito sa lupa para ma-define talaga natin kung ano ba siya, anong klaseng Diyos siya sa buhay natin. Again, ang Diyos po ay hindi bato. Amen? Amen? Now, ang sabi ni David, si Lord daw yung tagapagtanggol niya at takbuhan niya. Kasi alam niya, kahit kanino siya tumakbo, pwedeng pag-interesan lang siya. O kaya, hindi niya talaga mapagkakatiwalaan. Sabi niya pa, siya ang aking shield, ang nagliligtas sa akin. Talagang safe ako sa Kanya. Ano ba ang shield? Ginagamit saan? Pangsalag. Sa mga fiery darts, sa mga kutsilyo or espada ng kalaban. No? Yun ang ginagawa ng shield. And napaka-important nun, in war. Para kay David, ang buhay niya kasi lagi ay parang giyera. Pero naranasan niya, mga kapatid, that number 1, Psalm 18, ibig sabihin pala nito, in times of trouble, si Lord yung talagang masasandalan ko. Solid rock. Siya talaga yung magiging support ko in times of need. Solid. Again, ang Diyos po ay hindi bato. Ang Diyos na pinaglilingkuran natin, He is like, katulad lang ng bato. Na nagsisignify na kapag halimbawa katulad ng puno na naging example natin kanina, dumating ang malakas na storm. Kung kumapit ka sa bato, ano mangyayari? Hindi ka basta-basta tutumba.
Kaya there's this parable of Jesus Christ in the New Testament, the parable of the wise man and the foolish man. The wise man, anong ginawa niya? Build his house upon the rock. At yung foolish man, nagtayo ng bahay saan? Sa buhanginan. Ano nangyayari sa buhangin? Sino dito nagbe-beach? Nakapag-beach na. Wala pa nakapag-beach? Huwag na kayo mahiya, taas na kamay. Ayan, okay. Ano nangyari, di ba, sa buhangin kapag basa? Malambot. So, dumaan ng malakas na hangin, malakas na bagyo, pero yung tahanan nung wise man, yun yung nakatayo pa din. Ganon din ang bawat isa sa atin. Yun dapat ang maging solid foundation natin. Amen? Jesus Christ, our Lord, should be our foundation. Alam niyo po, kapag nakikita ko yung mga vlog ng mga nag-hiking, ganyan, o kaya nakikita ko yung kung paano sila tumatawid ng mga rivers, batis, ganyan, sa mga hiking nila. Next slide. Ewan ko po kung pansin nyo yun, merong minsan time na rumaragasa yung tubig. Tapos ang ginagawa ng mga tatawid, saan sila apak? Sa bato. May mga bato doon na kahit malakas yung tubig, yung daloy ng tubig, ano nangyayari? Hindi yon natutumba, hindi yon umuusod. Nananatili pa rin siya sa gitna ng chaotic waters. Kahit na malakas, yung tama, merong angge, no? Ano nangyayari sa bato? Solid pa din. Alam niyo po, parang katulad ng example na yan, or illustration na yan, ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Siya yung maaasahan natin. Para sa ganon, kahit anumang mangyari, may chaos man na nangyayari, may trials man na nangyayari sa buhay natin, we can safely arrive to the other side. Amen? Kasi maayos yung nagiging foundation natin. Kaya, next slide, pag pinagkatiwalaan natin si God, makikita natin ang mga bagay beyond our chaos. Kung bakit nga ba ito nangyayari sa buhay natin. Pag pinagkatiwalaan natin si God, makikita natin yung big picture. Ba't nga ba ito nangyayari sa buhay ni David? Alam niyo po, nung tinawag siya ni Lord, inanoint siya as King of Israel, siya po ay 17 years old pa lang noon. Ilang taon? Sino ditong 17 years old? Okay? Alam niyo po, bago siya naging King of Israel, inanoint nga siya as King of Israel ng 17, pero kailan talaga siya naging King of Israel? Tanungin niyo po ako kung kailan. Sabi ng marami, 30 years old ng mga scholars. 30 years old. So merong parang 13 years si David. Di ba parang dumaan ka ng elementary, tapos may high school ka pa noon, di ba? May senior high, may ganyan ka pa. Tapos parang nag-college ka pa ulit bago ka naging hari. So just imagine that, no? Ang dami palang life lessons ni David na pinagdaanan para maka-arrive siya doon sa pagkakatawag ni Lord sa buhay niya. Kaya pwedeng tinatanong natin, Lord, bakit nga ba nangyayari itong mga problema na to sa akin? Bakit dumadaan ako sometimes sa mga may higpit na pagsubok here and there? Ano ang meron? Ano yung plano mo? Bakit pinaparanas mo sa akin ito? Sometimes we must realize na it is preparing us dun sa plano ni Lord sa buhay natin na pagkakatawag niya sa atin. Imagine niyo kung si David hindi niya naranasan na makalaban yung mga enemies, nasa battlefield siya, mabetray siya ng mga taong inaasahan niya, paano na siya kapag siya yung naging hari ng Israel? Just imagine, na yung trials, yung problems na pinagdadaanan natin,
Ito yung nagpe-prepare pala sa atin towards our God-given destiny. Yun yung nagpe-prepare sa'yo. Kaya pag nasa gitna ka ng trials, kapatid, remember na yan yung stepping stones na binibigay sa'yo ni Lord. Amen? Amen? Kaya parang ganito yan. Next slide. It's as if kung merong dapat kang hakbangan and sometimes alam natin, bangin yun. You need to walk in faith and trust God. Lord, alam ko ikaw yung solid ground ko. Hindi ko man nakikita yung future, but I know you'll be there for me. Amen? Naranasan ni David yan. Nasulat yan sa Bible, it is because it is relevant sa kapanahonan natin. Marami nakaranas niyan, even years after ni David, pero hindi yun yung point natin. Si David lang yung naunang example na po pwede nating makita paano ba si Lord kumilos sa buhay niya. Number 2, anong message ng Psalms chapter 18 sa atin? Si Lord po ay nagde-deliver sa atin, ibig sabihin nagpapalaya sa mga kaaway natin. Ang enemies na iniisip natin siguro, enemies natin sa school, sa work, pwedeng yun siguro yung enemies natin sa kapanahonan na ito na iniisip natin. Pero there are more enemies in life. Example nun, ating sarili. Di ba? Ang sarili natin, ang hirap i-discipline. O kaya, pwede rin naman, there are enemies in life katulad ng distractions. Ibig sabihin, mga nakaka-distract sa'yo. Sometimes your enemy is your cellphone. Di ba? Yun yung nakakapagpigil sa'yo para magawa mo yung dapat mong gawin. Nakuha natin? There are many enemies in life today. Pero nung unang panahon, iba yung enemies. Kasi, next slide, ganito noon yung case kung saan may mga enemies nasa labas ng walls, then ikaw nasa wall, you need to defend your territory laban sa mga sumasakop sa'yo. And si David, ganyan ho yung nangyayari sa kanya. He's defending the territory of Israel at that time. So from all sides, dinedefend niya. Just imagine, mga kapatid, yung buhay ni David na kung saan lagi siyang umaharap sa problema, lagi siyang umaharap sa mga kalaban, and lagi may danger na yung buhay niya hindi maging maayos. Tignan niyo yung sabi niya sa Psalms chapter 18 verse 17. Niligtas niya ako sa mga powerful kong kalaban. Sabayan niyo po ako sa pagbasa. 1, 2, 3, go. At sa mga matindi ang galit sa akin. Sobrang lakas nila. Di ko sila kaya. Alam ni David yung capacity niya. Alam ni David yung kakayanan ng mga kalaban niya. Alam mo ba kung gaano katindi yung kalaban mo? Sa panahon po natin ngayon, hindi naman talaga kalaban natin yung katabi natin or someone that we see. Sabi ni Paul sa Ephesians chapter 6, ang kalaban natin are the principalities or rulers sa spiritual realm. Ibig sabihin, hindi natin nakikita, but they are working somewhere. Bakit lumalaganap ang kasamaan sa kapanahunan na to? Mas lalo nagiging dangerous ang mundo. May wars here and there. May mga hindi tayo nakikita na talagang totoo na nangyayari sa paligid. Pero sabi ni David, niligtas niya ako, niligtas siya ng Diyos sa mga powerful niyang kalaban.
Tandaan natin, in times of trials, in times na kung saan humaharap tayo sa mga matitinding pagsubok ng buhay, kailangan merong mas powerful tayong sinasandalan. Huwag mong asahan, kapatid, na yung mga tao na connections mo, yun yung magliligtas sa iyo sa kapahamakan. O kaya, iniisip mo, ay, may kakilala kasi ako dito. Ay, meron kasi akong title. No? Meron kasi ako naging award. Meron ako mga experiences. Huwag mong asahan yon dahil pag dumating yung panahon na kailangan mo yon for sure. Hindi mo yon magagamit at hindi sila sasama sa'yo. Again, kuhunin natin ulit yung illustration na yon. Pag may nag-away sa labas, anong ginagawa ng mga tao? Ayaw nilang makisama. Tandaan niyo yun. Ayaw makisama sa gulo. Ganun yung nangyari kay David eh. Kaya niya na-feel na powerful yung mga enemies niya because there are times na ganun talaga. And one of David's greatest enemy ay mismo po yung boss niya. Hindi po biro yung boss ni David kasi ang boss ni David ay si King Saul. Sabihin nga natin, King Saul. Si King Saul po ay hari ng Israel at that time. Remember, di ba, si David nanalo kay Goliath. Okay? Nung nanalo si David kay Goliath, tapos sumama na siya sa army, nanalo here and there, ang ginawa ni King Saul, sige, itong anak ko, eto, mapangasawa mo to. No? Si King Saul pala naging father-in-law ni David. Pero ganito nangyari. Dahil nagiging famous si David, no? Daming mga tao, nakikilala siya lalo. Ginawan pa ng kanta. Si David, tens of thousands yung natatalo. Si King Saul, thousands lang. Ibig sabihin, konti. Nagkakaroon ng comparison. Siyempre, anong nafe-feel ni King Saul? Siya yung weak, si David yung strong. Nagkakaroon ngayon ng jealousy sa puso niya. No? And kahit siya yung father-in-law, nagawa niyang saktan si David. Again, si David po ay tumutugtog, magaling tumugtog ng alpha at that time. Si David din, magaling kumanta. And one of the things na pinagawa ni King Saul sa kanya ay ganito. Hindi kasi ako makatulog, sabi ni King Saul. So, para makatulog ako, pwede bang kantahan mo ako? Tugtugan mo ako. Sino sa inyo ganon? Yung para makatulog ka, kikinig ka sa earphone mo ng music. Sino may mga ganon? Di ba? Ganon din si King Saul. Sabi niya, kantahan mo ako. In short, nakatulog nga si King Saul, pero dahil sa sama ng loob na meron si King Saul in his heart, nag-take over yung evil spirit sa kanya. And what happened was, para siyang nablangko. Nito lang, actually, nung Friday, merong isang lalaki na I saw sa TV. Sabi sa kanya, ba't mo nagawa yun na mapatay yung girlfriend mo, ganyan. Sabi niya, nagblanko po yung mata ko. Hindi ko na po alam ginagawa ko. So, pwede ba yun na hindi mo na alam yung ginagawa mo? There is really something in the spiritual realm. Amen? Now, we cannot see and hindi rin natin alam saan ba nanggaling yon. The same thing with the life of King Saul. Wala na siya sa sarili niya, kinuha niya yung spear, tapos bigla niyang tinudla kay David. Kung ikaw yon, ang ganda ng upo mo, ganda ng tugtog mo. Para kasi Jewel dito kanina. Tumutugtog ka. Biglang mamaya, merong isa dyan. Pak! Baka sumigaw ka na. Why? No?
Baka mamaya, iniwan mo na yung gitara mo. Nabagsak mo. So just imagine si David nung time na to, nasan sila? Nasa kingdom ni King Saul. Kung ide-defend niya ang sarili niya, mga kapatid, ano mangyayari? Pag pinatay niya si King Saul, siya yung papatayin. Nakuha natin? So just imagine yung dilemma ni David nung time na to. But still, kahit weak si David ng time na yon, naramdaman ni David, naranasan ni David, point number 3, God's support in our weakness. May time ba na feeling mo powerless ka in times of trials? In times of problems, parang wala ka na magagawa eh. May time ba na ganon? Na parang hayaan ko na lang. Come what may. Alam niyo po, kahit ganon yung naranasan ni David, naranasan niya yung pag-alalay ni Lord, pag-support ni Lord sa kanya. Tignan niyo ngayon, Psalm 18 verse 18, kung inaakala natin na yung bad things na nangyayari would get better, kay David, actually, yung bad thing na nangyari sa kanya got worse. Ano nangyari? Tingnan niyo, ano sabi? Nung nahihirapan ako, again, sabay niyo ako sa pagbasa, nung nahihirapan ako, saka sila sumugod. Pero si Lord ang umalalay sa akin. Nahihirapan si David nung time na yun. Nung ginawa niya, tumakas siya kay King Saul. And kung sa'yo kapatid, kung merong naghahanap sa'yo, gusto kang patayin, o hindi dahil sa hindi magandang ginawa mo, no? Hindi dahil ba nag-drugs ka, ganon, hindi. Okay? So just imagine lang si David nung time na yon, hinahanap siya. Kung ikaw rin, sa panahon ngayon, ganon, parang may gustong pumatay sa'yo, saan ka magtatago? Kasi nga bakit? Hindi pwedeng sa lugar na matao. Kasi mga tao pwedeng, bayaran kita ha, magkano? Sabihin mo sa akin, etong taong ito, dumaan ba dito o hindi? Ano gagawin? Dahil sa pera, pwede siyang i-betray. Ano pa? Dahil nga ayaw makisama sa gulo ng mga tao, which is yun yung natural natin na reaction sa mga gulo. Again, sabi ko nga sa inyo, pag may gulo sa labas, ano nangyari? Ayaw nating makisama. So pag may gulo sa labas, may gulo sa buhay ni David, siya na yun, bahala na siya. Kaya walang pakialam sa kanya ang mga tao. Ang choice ni David, para siya makapagtago, saan? Sa lugar na walang tao. O walang pumupunta dun sa lugar na yun. In short, next slide, siya po ay nasa lugar ng wilderness. Desert. Ang Israel ho ay nasa Middle East. Just imagine na si David, next slide, nandun ho siya sa lugar ng desert ng Judea, which is ganyan ho yung itsura ngayon. Just imagine ha, ganyan. May nakita ba kayong puno somewhere? Meron? May nakita ba kayong tubig o lawa, ganyan, somewhere, river na malapit? Meron? Wala. Bakit dyan si David pumunta? Kasi wala siyang choice. And sometimes pag ikaw nandoon na sa corner ng buhay mo, wala ka ng choice eh. Come what may. Bahala na si Lord. And that was what David experienced. Imagine mo, nag-serve ka dun sa amo mo, kay King Saul, para kalabanin yung mga kalaban nila. Nagtagumpay ka,
and yet ikaw pa yung masama sa huli. Tignan nyo ha. And then ngayon, ikaw yung tinutugis nila, gusto ka nilang patayin, nagtago ka ngayon dyan sa wilderness, somewhere there, may mga cave dyan, pwede kang matulog, kasi sa labas, mainit. Kung mainit sa Pilipinas, mga kapatid, mas mainit dun. 50-60 ho yung degrees dun. Kaya kung mainit sa Pilipinas, mas mainit ho dyan sa lugar na yan. No? Sila sa inyo, init na init dito. Di ba? Paglabas dyan, no, parang akala mo, gates of hell, yung init. Pero pagpasok mo sa church, wow, heaven. Di ba? Kasi may aircon eh, yun yung feeling mo eh. Just imagine dyan sa lugar na yan. And yet, ano nangyari? Alam ni King Saul sa nagtatago si David. Wala siya ibang pupuntahan eh. Ang kalaban niya ay King of Israel. So, may time, pumunta si King Saul dyan, hinahanap nila si David, nakatulog si King Saul sa isang cave. Si David, malapit lang doon. Pero alam niyo nangyari? 1 Samuel chapter 24, ano nangyari? Si David, iniwan niya si Saul doon, may time na siya na pwede niyang patayin si Saul. Na parang, just to end yung suffering ko, hawak ko na buhay mo. Ito na yung pagkakataon ko, men. Parang, matatapos na lahat. Lahat ng pinagdusahan ko, ito na yung chance ko sa'yo. Pero what David did, iniwan niya yung sword niya doon, umalis siya. Hindi niya pinatay si Saul. Bakit? He knows yung perspective ni Lord ngayon. It's really not about having yung galit or parang ma-feel mo na mas righteous ka sa Kanya or deserve niya to na feeling. Kasi hindi ko alam sa inyo, maybe you're experiencing something in your life na parang ang bigat ng puso mo dahil gusto mo nang makasakit dun sa sumakit din sa'yo. But the end thing, pag sinaktan mo siya, ano mangyayari? You will end up hurting yourself even more. Bakit? Kapag halimbawa, sinaktan mo siya, ano mangyayari? Sasaktan ka din. And it will be an endless na bagay. Wala mangyayari dun. And alam ni David yon. Kaya in times of his weakness, pwede niya nang gawan ng di maganda si Saul, hindi niya pa rin ginawa. God really supported David this time. Pero alam nyo, hindi yan isang beses lang. Actually, naulit. Kay Saul, okay, sige. Ligtas ako sa iyo ngayon. Nag-camp naman si Saul sa labas. Hindi na siya nag-camp sa cave. And may time na kung saan talagang nakatulog lahat ng soldiers ni Saul. Yung nagbabantay siguro, habang binabasa ko yun, naisip ko lang tayo yung pinagbabantay dito, kaya lang nakakaantok. Wala naman makakaalam kung tulog tayo, di ba? Kasi tulog din sila lahat, di ba? Ganun nangyari nung time na yun eh. Kasi nga naman, sobrang init. Anong ginagawa ng mga tao pag sobrang init? Tulog. Di ba? Tama ba? Nasa wilderness sila eh. And ang sarap pa matulog kapag malamig. Bakit? Kasi yung gabi dyan, parang aircon. Now, ano nangyari? Tulog lahat. Si David, tsaka yung konti niyang mga men, pumunta sila sa camp, tulog lahat eh. Pumunta sila sa tent mismo ni King Saul. Sabi nung isang
kawal ni David, ito na yung chance para mapatay si Saul. Kinuha niya yung sibat. Papatayin niya na si Saul para kay David sa master niya. Sinong pumigil? Si David. Huwag mong gawin yan. Hinayaan lang ni David si Saul na mabuhay. Kahit na imagine niyo, no, for so many years, ginawa niya ng mabuti, sinuklian siya ng masama, hindi siya gumante. Sometimes the right thing to do is really not to fight back, but to let God handle the things right. Kasi merong mga bagay na sa isip natin tama, pero sa Diyos, siya yung makakapag-determine lang kung ano yung bagay na yun. Now, tignan nyo anong nangyari next. Alam nyo po, in short, after ng mga yan, ang nangyari po was, sabi ni Saul, nagising na siya, pati lahat, ikaw yung magiging hari ng Israel, sabi ni Saul kay David. 1 Samuel 26, tsaka 24, nandoon din. Inulit niya na naman, ikaw magiging hari ng Israel, tapos tinigil niya na yung pag-pursue niya kay David. Now, dumating yung time, nasa gyera si Saul. Alam niyo po, naging tragic yung fate niya, pati ng family niya. Nasa gyera sila, natalo sila, and then, hindi kasi magiging maganda yung kakahinatnan mo kapag prisoner of war ka, tas hari ka. Pagsasamantalahan ka talaga nila, gagawin ka nila ng karumal-dumal talaga. So ang sabi ni Saul dun sa taga-carry niya ng mga armor tsaka mga gamit na mga espada, ganyan, sabi niya, patayin mo na ako. Kasi mas matindi pa yung gagawin nila sa akin. So, it was God's work na. Hinayaan niya na si Saul. Why? And it was the perfect time kasi kay David para ngayon siya na yung ilagay sa trono ng Israel. Nakita ng mga tao, hindi sinamahan ni Lord si Saul. Ang sinasamahan ni Lord, sino? Si David. Na hindi na nananalo si Saul, natatalo na siya, si David patuloy na nananalo. Ang nangyari was actually, si Saul nung time na ito, lumayo na yung puso niya rin kay Lord. Yung relationship niya kay Lord, wala. Actually, pag nagbasa po kayo ng Bible ng narrative ni Saul, not even once, hindi lumapit si Saul kay Lord at nanalangin. Wala kahit isang beses. While si David, in times of trials, problems, kahit din may victories, lumalapit siya kay Lord. Now that is the most important thing na dapat natin gawin. Kasi dito natin makukuha yung perspective ni God sa mga kahinaan natin at sa mga nangyayari sa buhay natin. Sabi ng Romans chapter 12, verse 19. Mga mahal kong kaibigan, sabi ni Paul sa mga Roman Christians, tingnan niyo, ano sabi? Huwag kayong gumanti, hayaan niyo ang Diyos ang gumanti. Kasi sinasabi sa scripture, ako ang maghihiganti, pagbabayarin ko ang gumawa ng mali, sabi ng Panginoon. So just imagine, si Lord na yung gumanti for David sa nangyari kay Saul. Last but not the least, yung Psalm chapter 18 na ito, na
Actually, ito yung pangatlo na longest chapter sa Book of Psalm. Point number 4, next slide please. It reminds us of God's faithfulness in every trial. Yung katapatan ni Lord sa gitna ng mga pagsubok natin sa buhay. Now, ang sabi po ng Psalm chapter 18 verse 46 to 48, pwede niyo po ba akong sabayan sa pagbasa? Yung pinakabuhay na pagbasa, okay? 1, 2, 3, go! Buhay si Lord, siya ang depensa ko. Purihin siya, mabuhay ang Diyos. Siya ang nagliligtas sa akin. Siya ang Diyos na gumaganti para sa akin. Ginawa niyang under sa akin ang mga bansa. Niligtas niya ako sa mga kaaway ko. Nanalo ako sa mga kalaban ko dahil sa iyo. Sa mga taong marahas, niligtas mo ako. Tignan niyo yung sinabi ni David doon na si Lord yung nagligtas sa kanya. Si Lord yung naging kasama niya. Kasi ito yung truth, mga kapatid. Hindi ho sinasabi sa Bible kahit kailanman, from Genesis to Revelation, na kapag ikaw nagkaroon ng maayos na relationship kay Lord, ay mawawalan ka ng problema. Hindi po totoo yun. Actually, next slide, God doesn't promise a life free from trials. Hindi pinapangako ni Lord yun na hindi ka na magkakaroon ng problema. Ang pinapangako niya po sa atin, makakasama natin siya sa gitna ng mga pagsubok. Katulad ng pagsama niya kay David, sasamahan ka rin ni Lord. Kaya He promises to be our rock. Yung masasandalan natin, ang daming pwedeng magawa sa bato. Pwede mong sandalan, pwede mong maging foundation, pwede mong maging wall of protection, pwede mong maging solid ground. Ang dami, no? Our deliverer, nagpapalaya sa atin. Actually, wag nating isipin na puro enemies lang yung tayo pinapalaya ni Lord tsaka sa problems and trials. But actually, yung mga daladalahin din natin sa puso natin. Si David, actually, hindi lang natin napansin, pero meron siyang daladala na sama ng loob kay Saul at sa maraming nararanasan niya sa buhay niya. He could have killed Saul 2 beses. Di ba kung ikaw puno ka ng galit? Di ba? It's your chance. But si David was actually filled of love. Kaya alam niya yung dapat niyang gawin. Anong nafe-feel mo kapag halimbawa puno ng galit or mabigat ang puso mo? Is it the best feeling ever? Hindi. Hindi yun yung best feeling ever. Actually, yun pa nga yung ayaw mo. But God was David's deliverer. And last but not the least, siya yung support ni David. Siya yung support ni David. Now, alam niyo po, pwedeng tayo, hindi ko alam sa atin, baka meron kayong kinakasamaan ng loob sa church, or kahit sino man, may nasa church man or wala. Pero si Paul, pagdating sa Romans chapter 15, nire-remind niya ang mga Christians sa verse 7 ng ganito. Tignan niyo, ano sabi? Tanggapin niyo ang isa't isa gaya ng pagtanggap sa inyo ni Christ. Parang yung katabi mo, tignan mo yung katabi mo ngayon, baka hindi mo tanggap yan. Okay? Hindi lang nagsasabi ang katabi mo, baka hindi ka niyan tanggap. Pero sabi ni Paul, tanggapin nyo ang isa't isa. Kasi bakit? We can find fault sa lahat ng umaattend sa church. Honestly. Pwede nyo masabi, ay si pastor, suplado yan. Ay si pastor, ganito. Ay si leader, ganito yan. May problema yan. May ganito yan. No? O kaya, pwede rin nating ma-feel yung iba't ibang feelings na kung saan hindi
nabibless si Lord. Pero anong sabi? Tanggapin daw natin ang isa't isa. Katulad ba ni David? Can you accept your king soul? Kaya mo bang mapatawad yung mga taong nakasakit sa buhay mo? It's a hard thing to do. Really. Yun yung pinaka mahirap gawin. But it is the right thing to do. Amen? Tignan nyo pa sabi, sinasabi ko sa inyo na dumating si Christ bilang servant ng mga Jews para ipakita na tapat ang Diyos at tumutupad siya sa pangako niya sa mga ancestors nila. Si Jesus Christ, kaya po sinabi naging servant, siya po yung nag-preach ng gospel throughout Galilee, Judea, and Samaria. Nag-preach si Jesus everywhere sa ministry niya. Nagpagaling siya ng mga may sakit. At alam niyo po, higit sa lahat, hindi lang kasi siya tinanggap ng mga Jews. Ngayon, yung kaligtasan na ino-offer niya, hindi exclusive, pero inclusive. Lahat ngayon may chance na magkaroon ng eternal life with God. Kaya tingnan niyo anong sabi ng Romans chapter 15, verse 9. Dito po, na-quote ni Paul yung binasa natin sa Psalms chapter 18. Tingnan niyo na sabi. Sabay-sabay nating basahin, Romans chapter 15. At para magpuri ang mga Gentiles sa Diyos, dahil naawa siya sa kanila. Gaya ng nakasulat sa Scripture, pupurihin kita sa gitna ng mga Gentiles. Kakanta ako ng mga papuri sa iyo. Again, yung Gentiles, ibig sabihin nun, lahat ng mga bansa, except Israel, tapos lahat ng mga bansa. Ano? Sabi ng verse 49 ng Psalms chapter 18, sabi, kaya nga Lord, ano daw? Sa harap ng mga bansa, pupurihin kita. Kakanta ako, pupurihin ko ang pangalan mo. Ibig sabihin, si Jesus mismo, yung bibigyan natin ng papuri dahil minamahal natin ngayon ang isa't isa. Kahit pala yung mga taong nakasakit sa atin. Ngayon, may challenge po ako sa bawat isa sa inyo. Huwag mong harapin ang struggles mo ng mag-isa. Pwede mo bang sabihin yan sa nasa kanan mo? Huwag mong harapin ang struggles mo ng mag-isa. Sa nasa kaliwa mo naman, sabihin mo sa kanya, lumapit ka sa Diyos. Sa nasa likod mo, sabihin mo sa kanya, hayaan mong maging support mo siya. At sa nasa unahan mo, sabihin mo sa kanya, pagkatiwalaan mo na may gagawin si Lord. Kahit matindi ang kinakaharap mo. Amen? Kaya, sa linggo po na ito, na darating, bukas, Monday na naman. May pasok na naman. Pwedeng siguro para sa inyo, pagpasok sa work, eto na naman yung yung trial ko. No? Pwedeng may ganun sa atin. O kaya as a student, eto na naman yung problema ko. As a parent, eto na naman yung problema ko. Always remember, next slide, keep this truth mga kapatid, God is your support. Ano man yung dumating sa buhay mo, kasama mo si Jesus Christ. Yun yung tandaan mo. Di ka nag-iisa. Again, can you say, magkabila sa katabi mo, kasama mo si Jesus Christ. Kasi hindi mawawala yung struggles yung problems, hindi mawawala yan
Every day is a struggle. No? And lagi, higit sa lahat, may kinakaharap tayong isang bagay na sumisira ng buhay natin. Ano po yon? Sin. Yan ang kinakaharap natin actually. Kaya nasisira yung family. Dahil saan? Sin. Bakit hindi nagiging maganda ang relationship? Sin. Bakit hindi ka nakakatapos sa pag-aaral? It's also sin. Bakit? Nagiging tamad ka. Hindi ka na sumusunod sa dapat mong gawin. Nawawalan ka ng discipline. Bakit din ang isang tao gumagawa ng krimen at nakukulong? It's because of sin. Yun talaga yung issue natin and we're always battling that. However, merong good news. Kapag sinet aside natin yung kasalanan and we focus on the cross, ang cross, mga kapatid, it's not actually a religious symbol. Hindi ho yan relihiyosong simbolo. Huwag niyo hong isipin na relihiyosong simbolo yan. Kasi unang pagkakagamit niyan para sa mga kriminal. Alam niyo ho ba yon? Ang cross, unang nagamit nung time ng Babylonian Empire sa mga kriminal. Lahat ng nakakapako sa cross ay sinner, makasalanan. What actually Jesus has done sa atin, imbis na pagdusahan natin lahat ng kasalanan natin, siya yung napako sa cross para lahat sa atin. Para hindi natin maranasan yung judgment, hindi ng tao, kundi ng Diyos. Next slide. Kaya kailangan nating tandaan, dito na tayo magtatapos, na may nagmamahal sa iyo at sa akin. Sabi mo sa katabi mo, may nagmamahal sa iyo. Hindi ako yon, si Lord yon. Sabi mo, ikaw rin yon, ano? Si Lord through you. Okay? May nagmamahal sa iyo at sa akin. Ang ginawa niya, binigay niya ang kanyang buhay para sa lahat. Kaya namatay si Jesus para ikaw ay mabuhay. Come on, tayo tayong lahat.